Magandang umaga po sa bawat isa pong kapagpalang linggo ng umaga sa ating lahat. Amen po ba? Tayo po ba ay nagagalaw at ginapupuli tayo ng ating Panginoong Hesus sa bahay iglesia upang pagsama-sama po tayo na magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Sige nga po, pagiging po natin yung katabi natin sa kanan ng kaliwanag sa pong maganda at mapagpalang umaga. Amen. Nakakagalang po ng puso na nakikita natin na ang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon sa kanyang mga pangalan upang makapagbigay ng kapurihan at gulugulan sa ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo po lahat ay dumulog sa panalangin sa ating po panimula sa ating gawain sa umaga. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at nasasalamatan, niluluwalhati namin ang iba ng pangalan at o Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, pinataas ka namin, niluluwalhati ka namin, pinapupurihan ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, hindi nababa mo namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Kinikilala namin na wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. Kaya, O Lord, as we come to your holy presence, we ask for your forgiveness. Hayaan mo na hugasan mo ang aming mga puso ng banal na dugo ni Jesus upang maging karapat-dapat, upang maging katanggap-tanggap kami sa paglapit namin sa inyo. Dinudulog namin, Panginoon, ang gawain ito at makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Gamitin mo ang lahat ng tatayo sa harapan mo. Gamitin mo, Panginoon, bilang instrumento upang maipahayag ang iyong pagmamahal, ang pag-asa, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga mapapaawit, itago mo sa iyong likuran at ikaw patuloy na makita, Panginoon. Bigyan mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng tapang, Panginoon, upang magabayan ang iyong mga anak na mapapurihan ka, malakila ka, masamba ka, Panginoon. Dinudulog din namin, Panginoon, ang aming mga pastor sa pagpapahayag ng inyong banal na salita, na patuloy niyo po siyang gamitin, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, sa pagtayo niya sa harapan mo, Panginoon. Gamitin mo po siya bilang isang instrumento mo, Panginoon, na maipahayag, Panginoon, ang iyong salita sa araw na ito, na matanggap namin, Panginoon, at magamit namin sa aming mga buhay sa pang-araw-araw, Panginoon. Lord, inaalay namin ang gawain ito para sa iyo. It's not because of us, O Lord, but it is because of you, Lord Jesus Christ. Kaya kami nandirito ngayon, kaya magkakasama kami ngayon, Panginoon Diyos. Thank you for the love. Thank you for your faithfulness, O Lord. Thank you for your grace na patuloy mo, Panginoon, na ibinibigay sa amin araw-araw. Maraming salamat at ito pong aming dalangin, tinatanggap namin ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Diyos. So po ay karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba dahil po sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig, sa pagtugon ng ating mga dalangin. Amen po ba? At sa patuloy natin na paglakad sa mundo nito, sa trabaho man, sa kung saan man meron tayong kinikilusan, tunay na nakakapagod, nakakapagal. Amen? Mahirap po talaga sa mundo ito. Nandito po yung pakikibaka natin. Pero ang pangako po ng Diyos, kapag lumapit po tayo sa Kanya, pag tumulong tayo sa Kanya, nandun po yung pagbibigay niya ng kalakasan. Amen po ba? Ng kapangyarihan, ng kaligayahan, natutugunin niya tayo sa ating mga dalangin sa Kanya. Kaya sa oras nito, awitin po natin ito ng mayroong conviction na ang Panginoong Jesus ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa oras nito.
soul is restored. My mind is renewed. And there's no greater joy than being with you, oh God, than being with you. Times of refreshing. Soul is restored. My mind is renewed. And there's no greater joy. There's no greater joy, Lord, than being with you. Ay po lahat ay lumulog sa ating Diyos. Sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Sa Diyos na tumutugon ang ating mga dalangin. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Minsan pa, times of refreshing. Times of refreshing. Hearing your there's no greater blessing, no greater blessing than being with you, Lord Jesus, than being with you, than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, there's no greater joy, Lord, than being with you. Amen. Tuloy po tayo magpulit ng pasalamat sa ating Panginoon. Narampakan po natin ang ating Diyos. Give you praise and glory, O Lord. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang aming itataas. Ikaw ang aming pagpupurihan ng Diyos. As high as the heavens, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. And as far as the east is from the west, so far
oras na ito, Panginoon, pinupusan namin ang aming mga puso. Nais ka po namin magpaluwalhati, nais ka po namin magpapurihan. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kami ibang nais kung hindi manakila ka, mabigyan ka ng papuri at pagsamba. Dahil sa paglakad po namin sa aming mga buhay, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga piling, Panginoon Diyos. Ikaw ang naririyan upang tumugon, ikaw ang naririyan upang magbigay ng kasagutan. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng mga nais natin idulog sa ating Panginoon, sa natin ang ating mga puso, at idulog natin sa manalamaan ng ating Diyos. Is the Lord most worthy of praise? The city of our God, the holy place, the joy of the is the Lord in whom we have the victory. He leads us against the enemy. And we bow down before your God. We bow down on our knees. Let's lift the name of Jesus on high. And Lord, we want to lift your name on high. As we lift our hands to you, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout earth and heaven above. Is the Lord and most worthy of praise? The city of our God, the holy place, the joy of the whole world. Is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. To lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, O Lord,
po ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. Tayo po lamang ay mga instrumento ng kanyang ginagamit. Amen po ba? Kaya wala po talagang ibang dahilan. Kaya po tayo nandito ay upang itaas ang banal na pangalan ng ating Panginoon Jesus. At ngayon naman po, sa pagbukas ng ating mga puso, tanggapin po natin ang mensahe ng ating Panginoon Jesus na ibabahagi po sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Lesos. And so, let us all extend our hands to our pastor as we pray for him. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming pastor, Pastor Archie Lesos. Tinataas namin siya sa oras nito. Patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mensahe, sa bibigay ng salita mo sa oras na ito. Nawa patuloy mo po siyang gamitin, na daluyan, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon, upang matanggap namin ito. Ang lahat ng mga sasabihin mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ay mag-usap sa aming mga puso, sa aming mga spirito, at patuloy mong maging gabay ito sa aming pong buhay sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat for the power of the Holy Spirit na ibibigay mo po sa kanya, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating pastor. Amen. Sige po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Ama. Hallelujah! 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 Pinabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid sa online na nawa po ay patuloy na kayo po'y lumago sa mga salita ng Panginoong Diyos na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Lalo na po mga kapatid natin, tayo po'y naka-live at nag-broadcast po tayo sa buong mundo po. Kaya ang mga kapatid po natin sa Amerika, mga kapatid po natin sa Australia, magandang umaga po. Sa ating po mga kapatid po sa South America, maging doon po sa Middle East po, sa Japan, at lahat po ng mga karatig po dito po sa Marikina, iba't ibang barangay po, at mga iba't ibang po, katulad ng Carinta, magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Antipolo, sa lahat ng taga-Montalban po, at sa Puray Christian Church. Kaya muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! 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 Thank you po, Lord. Pagaman tayo po'y masaya ngayong umaga na ito, nais ko rin i-announce po na nalulungkot din po at tayo po ay nagdadalamhati sapagkat ang isa po sa ating pong kapatid at kasama po palagi, Brother Kim, yung kanyang pong biyenan, Kim De Los Reyes po at saka si Janine De Los Reyes po ay tinawag na po si kapatid na Maria Cecilia po, yung kanina pong nanay, na nakikiramay po kami. At inaanyayahan ko rin po ang lahat ng mga kapatid kung meron po kayong pwedeng maiukol po ng panahon, mamaya po ay magsiservice po tayo doon po sa St. Peter's sa Quezon Avenue po. Doon po sa St. Peter's Chapel, Quezon Avenue, magsisimula po ng alas 8 po ng gabi. At yan po ay para sa 2 araw, mamayang gabi po at bukas po ng gabi. Doon lamang po sa makaka-attend po ilang ating pong pag-ilig din kay Brother Boy na nakakasama natin palagi sa church, isa sa mga elder po natin, at lalo na kay Brother Kim po, at kayo din naman po kay Sister Janine po. Kaya nasa magandang kalalagayan na si nanay, huwag po tayo mag-worry mga kapatid. Ang i-worry po natin ngayon, kung i-worry po tayo, yung ating relasyon kay Lord, yun po palaging tema na gusto ko pong makarating sa inyo sa lahat ng mga pag-aaral na ating pong ginagawa. Nauunawaan po ba natin si Kristo? Yung kanyang pong katangian, yung kanyang mga aral po. Kasi kung tayo po mga kapatid ay hindi lubusang nakakaunawa po sa kalagayan po at sa magandang balita na hatid ni Kristo, lahat po ng ating pinag-aaralan, lahat ng ating ginagawa po ay mapapaliwala po. Kaya alam niyo mga kapatid, isa po sa verse sa Bible na nakapukaw sa aking kalooban. Gusto po kayo tanungin, mahal niyo po ba ang pamilya ninyo? Every all say amen po. Mahal niyo yung asawa ninyo? Mahal niyo po ninyo yung mga anak po ninyo? Magsabi po kayo ng amen. Kung binabasa ko po yung Bible, at
napunta po ako dito po sa aklat ng Isaias, alam niyo po pala mga kapatid, ito po ay parang hindi lang mo babala, kung hindi po isang magandang kaunawaan po sa atin. Minsan na nakakalungkot mga kapatid, kasi pag dumating po yung panahon na halimbawa sa pamilya po yung mapahaliwalay, ano po ibig po sabihin natin? Baka po yung mga anak natin, yung asawa po natin, talagang hindi na napalataya kay Jesus, o kaya po tayo nanalo kay Jesus, talaga po makakahiwalay po eh. Sabi nga ng Biblia, pag wala po si Jesus sa puso natin, mapupunta po talaga sa impyerno. At 62 times po, sinabi po ang salitang impyerno sa Biblia. So, ibig sabihin po, totoo po yung dagat-dagatang apoy. Eh, paano kayo na tumanggap po? Eh, pinagtanong mo kasi sa akin, Pastor, paano po yun? Maalaala ko pa ho ba yung anak ko? O kaya po yung asawa ko? Habang siya po ay hindi nakatanggap, tatandaan niyo po sa pamilya ni Lot, yung asawa niya, tumingin po. Sabi po, titingin habang ginugunaw ng Diyos ng Sodom at Gomorrah po. Tumingin yung asawa po niya, siya po ay naging isang haliging asin. So, hindi nakatupad po. Ibig sabihin, hindi nanalig yung kanyang asawa. Ano mangyayari po? Ito po mga kapatid, nabibigay ko mga heart po, pagka mangyari po ito, bakit po? Hindi na po maaala-ala ng mga nasa langit po yung mga kamag-anak nilang mapupunta sa impyerno. At nakalagay po sa Isaiah chapter 65 verse 17. Ang sabi po rito ng Isaiah chapter 65 verse 17, ang sabi ni Yahweh, ako ay nilikha ng isang bagong lupa at ng isang bagong langit, at ang mga bakas ng nakaraan ay malilimutan na. Yung lahat po ng mga nangyari ko, mahal na mahal niyo yung bunso ninyo, halimbawa, mahal na mahal niyo po yung asawa po ninyo, sa kakapreach po natin, kapapahayag po ninyo, hindi nila tinanggap si Jesus. Alam niyo kung gagawin ni Lord para maibsan yung pagdurusa natin? Pag nasa langit po kayo, buburahin po lahat ng Lord ang alaala nila para po makapag-enjoy po kayo ng habang panahon kasama po si Kristo. Yan po nangyari po doon sa napunta po sa impyerno. Very vivid, maaalala nila. Nag-preach si pastor, sinabihan ako ng asawa ko, etong nanay ko, pakulit akong binibigyan ng magandang balita, pero tinabihan ko po. Ano pong katibayan? Doon po sa aklat ng Lucas, 16, 19 po hanggang 30. The rich man and Lazarus. Sabi po nung mayaman, doon po kay Amang Abraham, ibig sabihin po, naalala niya. Kaya niyo po sana na si Lazaro, o kilala niyo yung pangalan, dahil nakikita niya sa langit, pero si Lazaro po, hindi na niya nakikita ho yung pagdurusa ng mayaman doon sa impyerno. Kaya, kapatid, ang mensahe po na ito, yung kaunawaan mo, napakahalaga. Kaya pag naiisip ko po yun, anytime po, niloloko po tayo ng Diablo ngayon. Ano po yung pinakamalaking panloloko ng Diablo? Marami ka pang oras, may panahon ka pa, mahaba pa po kayo, 16 years old ka lang, 18 years old ka lang. Huwag ka pang gumawa ng kapwiran ng Diyos, matagal-tagal pa ang buhay mo, kapatid. Ang sabi po ng aklat ng mga ngaral, doon po sa 3:2, lahat ng bagay po ay may kapanahunan. May panahon kang mamamatay ka, at may panahon din naman po na ikaw po ay panganganak sa mundo na ito. No one knows. Alam niyo po si nanay, si nanay po nila Kim, biyenan po niya. Noong po nakarang linggo, ewan ko, nag-prompting ang Holy Spirit, naalala niyo, hinalikan ko siya. Sabi ko, Nay, kapit lang kay Lord ha. Noong Thursday ko pala tatawagin na po siya ng Lord, sino nakakaalam nun, kapatid? Sino po nakakaalam nun na nakakatda pala ko noong Thursday, tatawagin siya ng ating Panginoon. Pero yung nanay po natin, yung nagpukul ng panahon, hindi niya sinayang yung kanyang oras, naririto siya sa gawain ng Panginoong Diyos, nakikinig at patuloy na kumakapit po sa bawat pangako ng Diyos sa Biblia. Kaya sa umagang ito, ihahatid ko po sa inyo sa habag at awa ng Panginoon, ito pong kaunawaan natin kay Kristo. Alam niyo po, ang katalinuhan, ang karunungan, ang kaunawaan, lahat yan, walang iba kundi nagbigay po ay ang ating Diyos Ama. Can you all say amen po? Alam niyo po, lahat na napag-aralan natin, lahat ng wisdom natin, lahat ng katalinuhan natin, at yung unawa, sabihin niyo nga ako, unawa. Marami kasing tao ngayon, wala akong pagkakaunawa kay Kristo. Alam niyo po kung
cannot be a Sunday Christian. Kung naunawaan natin ang impyerno at ang langit, kapatid, magkukumahog po tayo na makalakad sa kalooban ni Kristo. Kung nauunawaan po natin ang pangako po ng buhay na walang hanggan po. Binasa niyo po yung Isaiah 65 kasi nung binabasa ko po, napakaganda ng pangako ng Diyos sa lahat ng mga tatalima sa Kanya sa buhay na walang hanggan. In fact, ang karunungan, ang kaalaman, ang lahat po ng mga unawa, Diyos ang nagbibigay. Gaya ng sinasabi ko ng aklat ng kawikaan dito po sa Diyos. Sabi po dito, kinulayan ko na lang po, no? Sabi po sa kawikaan 2:6, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman, at ang unawa ay bumubukal. Sabihin nga po natin, karunungan, kaalaman, unawa. In you, tandaan po. Pagka meron po tayo ng karunungan, nabi ko yung marunong na tao, no? Hindi po mag-i-invest yan sa palugi. Wala pong nakitang tao na mag-i-invest po sa isang bagay po na manlulugi siya. Kaya saan niyo po ini-invest ang inyong pong kaluluwa? Saan niyo po ini-invest ang lahat ng ating pong kalakasan, ang ating pong pananalapi? Ganyan din naman po yung kaalaman. A nation perish because of lack of knowledge. Yung isang bansa po, napapahamak, sabi ng Biblia, dahil wala pong sapat na kaalaman. At gayon din naman po yung unawa. Mauunawaan niyo po ang mga mensahe ni Kristo. Mauunawaan niyo po na hindi na tayo makakabalik pa, kapatid, kung tayo ay parusahan doon po sa impyerno. Mga kapatid, wala na pong kapatawaran ang tao pong namatay. Kapatid, wala na po tayong mahihitag po kung sakali tayo po ay tawagin na ng Diyos, sapagkat ito po ang pinaka-the best time to na tayo po ay makakapaglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sana po yung kaalaman, yung karunungan at yung unawa po ay magbukas po ngayong umaga po na ito. Alam niyo mga kapatid, minsan po nakikita natin yung isang tao na hindi naman siguro Kristiyano yan kasi may mga pagkakamaling nagagawa. Ay, hindi naman siguro yan malapit kay Diyos kasi kilala ko yan eh. Nung kabataan yan, basadulero ko yan eh. Pero ngayong umaga po na ito, itong 5 po na ito, pag nakita niyo po sa sarili ninyo, panagat ang kalooban mo kapatid, I assure you, kasi biblical yung sinasabi natin, meron kang kaalaman, meron kang karunungan, at meron kang unawa tungkol kay Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Alam niyo ba mga kapatid, during our spare time, malaki po ng ginawang pagnanakaw ng diablo talaga. Alam niyo po, ang social media, hindi po ako tutol dyan. Diyan po tayo nagkakausap-usap, diyan po tayo nagbabatian ng mga birthdays natin po. Pero pansinin niyo po, yung dami ng oras na kinakain po ng social media po sa atin. By average po, 6 hours. Sa mga Pilipino po, 8 hours. Tignan niyo po yung cellphone niyo, sometimes it goes beyond that, 10 hours or 12 hours. Ano po tinitignan natin? Pagkukumpara, tinitignan natin ho, yung mga na-achieve ng iba, naiingit yung puso natin, at kung minsan na po, nagiging purveyors po tayo, tagapagpahayag po ng mga fake news at ng mga maling-balita, mga kapatid. Pero nakakalimutan mo natin, ito, I will just go back to the basic, mga kapatid, kasi wala na pong ibang repository o lalagyan ng katotohanan kung hindi po ang salita ng Diyos. Wala na pong lalagpas dito, kapatid, pagka ito po ang taglay-taglay ninyo sa puso, kahit na mabasa niyo sa social media, kahit na ano pong inggit na nararamdaman niyo po, kahit na ano po ang mga pangamba ninyo, ang lahat po ng katotohanan ng Diyos ay nakalaga po sa kanyang mga salita. Kaya sinasabi ng Biblia napaka-mapagpala po ng tao po na nagbabasa. Napaka-mapagpala po ng tao na nakikinig. Pero yung dalawa na hulay nun, yung nagbabasa at nakikinig, pag tinutupad niyo po, mas higit kayong pinagpala dahil malapit na ang panahon. Tingnan po natin sa sinasabi po ng Aklat ng Pahayag, 1:3. Una po, para mag-gauge ninyo yung inyong sarili. May panahon ka ba sa pagbabasa ng Biblia? Kaya nagsabi po sa akin kapatid, Pastor, hindi ko na talaga mabasa. Sino po yung dito ho, yung maliliit na letra ng Biblia, hirap na kayo basahin, para sa kamay ko? O may astigmatism, hindi ko ba? Pero tingnan nyo ang Lord, napakabuti ho eh. Kapag hindi na kayo makapagbasa dahil malabo ang mata, pwede pong makinig. Sino po dito yung nakikinig po sa YouTube ng mga preaching po? Taas ang kamay. Sino po nakikinig
nakikinig po ng mga preaching po ni Pastor Bong Saki po? Taas ang kamay. Sino po nakikinig ng preaching po ni Pastor Peter Tanchi po? Taas ang kamay. Hallelujah. Sino po nakikinig po ng, ako po kasi English ang pinakikinggan ko. Ako po ay nakikinig po, salamat. Ako po ay nakikinig po sa preaching ni Pastor John MacArthur po. John MacArthur po. Napakahusay na mga aral po, glory to God po. O kaya po si Pastor Paul Washer po, mga kapatid. Sa Tagalog po, si Pastor Bong Saki, lalo tigit po yung kaibigan ko po, si Pastor Ed Dapis po. Gusto niyo po yung talaga pong ang buhay niyo po ay maging maayon sa Lord, sa pagkatrabaho, sa pakikitungo niyo sa biyena ninyo. Napakaganda ng mga mensahe po ni Pastor Ed Dapis, mga kapatid. Kaya nga, wala tayong dahilan po, kaya yung sinasabi ng Biblia ay hindi magana po sa buhay natin. Mapalad ang bumabasa. Kaya ialat niyo po, kapatid. Naku, sabi ko sa mga estudyante ko, may gumawa ng pag-aaral sa amin po eh. Ilang oras po by average po ang isang estudyante po doon po sa paaralan na pinapasukan ko. Average po sa Facebook 8 hours. Average sa Biblia, wala. Bakit to? Mangilan-ilan na mga nagbabasa ng Biblia. Kasi ang katwiran mo, ang hirap kong magbasa ko. Ang mga tao mo ngayon, very weak ang reading comprehension po. Pero kahit hindi ka nakakapagbasa, pwede pong makinig. Pwede pong makinig. Napaka-conveniente nga ako ngayon, mga kapatid eh. Alam niyo kung bakit? Dati ho, pag natapos yung preaching po natin, wala na, hindi na ho kayo makakapakinig. Ngayon ho, ang tawag mo dyan, asynchronous ho. Yung mga hindi po maka-attend dito, o kaya mamayang gabi pa po, makaka-uwi ng bahay, pwede ninyong pakinggan ng preaching na ito, naka-record po. Pwede ninyong ulit-ulitin, mga kapatid. Yan po ang biyaya ng teknolohiya sa atin. Eh, sabi nga ako ng isang kapatid, Pastor, paano ho kung bulag? Pwede mong pakinggan ko. Paano ho? Pipiloso po ko kasi ng gano'n eh. Bulag na, bingi pa. Meron niyang braille system po eh. Pwede mong braille system. Paano ho kung bingi naman? Pero may paningin. Hindi yung sign language ho, pwede ho yun. Wala tayong dahilan para hindi tayo makinig ng salita ng Diyos. Wala po tayong dahilan para hindi tayo magbasa. At lalo tigit po, ang sabi po dito, ay pinagpapala ang tumutupad sa mga nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Hindi ba naaantig yung puso po ninyo? For example, yung bunso ninyo o panganay na anak, hindi nyo makakasama sa langit, buburahin na ng Diyos sa isipan ninyo. Pero Pastor, pag nasa langit ito, makikita-kita ko ba tayo? Can you see amen? Makikilala po ba natin ang isa't isa? Yun ang biyaya. Tignan nyo po, basahin nyo po yung yung aklat po ng Isaiah chapter 65, yung 65 po, bibigyan tayo ng katawan yung pinakabata po na magandang katawan natin na buhay po tayo. Ito rin po yung bibigay sa atin. Kaya alam mo, mas pogi, amen? Mas magandang lalaki mo, mas matipulong po at hindi katatanda. Hallelujah. Basta paano yung ninipis yung buho? Makakapal yung ni Lord eh. Kasi sabi ko, yung pinaka-the best ng kabataan niyo, ibibigay sa lahat ng mananatiling tapat sa Kanya. Eh talagang, alam niyo po, hindi ko sa tinatakot kayo dun sa buhay po ni Lord, yung asawa niya talaga, tumigas yung puso po eh. Napahama. Maaaring may mapapahama po. Nahama ko rin, sabi po ng Matthew chapter 24, verse 40 to 43. Sabi ng Mateo 24, 40 hanggang 43. Dalawa na lalaki ang nagtatrabaho sa bukid, ang isa po ay kukunin, ang isa po ay maiiwan. Dalawang babae na nagtatrabaho sa gilingan, isa po ay kukunin, isa po ay maiiwan. That is in the day of rapture. Eh, bawa ko, dumating ko si Cristo ngayon, ano? Wala po tayo magtatago eh. Alam niyo po, halimbawa ko ako, nagpapagam lang po pala akong pastor dito. Akala niyo, ang galing-galing ko sa Biblia, lahat ng sinasabi po nito eh, talimos ko kong ginagawa. May kapanahonan ako dyan, kapatid. Pag dumating po yung rapture, makiiwan po ako dito. Pag dumating yung kamatayan po, itatapon ako ng Diyos dun sa Hades. Kaya nga ako mga kapatid, siguro, very unwise na kung pastor ka, mag-preach ka, at yung binipreach mo kapatid, ay hindi mo nilalakaran. Takot lang natin sa Diyos, hindi ba? Pwede pong ibalik sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay niya. Kaya sino po yung mga tao mapapalad? Yung pong nagbabasa, yung pong nakikinig, at yung pong tumutupad sa hula. Bakit o? Malapit na dumating po ang Diyos. Can you see amen? Anytime. Yung pong iniiwan kong payo sa inyo,
Isipin ninyo na kada gabi pwede kayong mamatay. Isipin ninyo yan, kapatid. At mabilis lang po yan. Halimbawa, bilang nag-blackout kayo, no? Halimbawa, sinasakyan ng aeroplano, bilang bumagsak, blackout. Pagkamulat nyo ng mata niyo, alam niyo na kagad po kung saan ang kalalagyan po ninyo eh. Kaya, kapatid, ang Diyos po, magliligtas po siya on a personal basis po. Hindi po kakatulad po na buong piece of harvest po tayo, pasado na kayo lahat. Ano pong sabi ng Biblia? Roma 14:12. Ang sabi po ng Roma 14:12, mga kapatid, in Romans 14:12, magbibigay tayo ng pagsusulit natin bawat isa sa harapan ng Diyos. Pastor Archie, sa harapan po ni Kristo. Si Brother Cliff po, haharap kay Kristo. Si kapatid ni Eli, haharap po kay Kristo lahat yan. Hindi ko kayo pwedeng maisalba doon. Hindi nyo ako pwedeng maisalba doon, kapatid. It is a one-on-one judgment day between you and the Lord Jesus Christ. May relasyon ba kayo kay Kristo? Hallelujah. Yun po ang makapagliligtas sa atin. Kaya alam po ni Kristo po kung sino yung tumatawag sa Kanya. Alam po ni Kristo kung sino yung nagbabasa at nakikinig ng salita niya. Alam po ni Kristo kung sino yung lumalakad po sa lahat ng kanyang sinasabi. Ulitin ko lang po, mapalad ang nagbabasa, mapalad ang nakikinig, pero lalakipan niyo yung pagbabasa ng pakikinig po na pagtupad ng salita ng Buddha. In fact, kaya kung nilalagay yung pagtupad dyan, yan ang starting point eh. Nagbabasa, kung hindi ko kayo makapagbasa, pwede makinig. Andiyan po lahat. Alam niyo yung podcast ko, pwede pakinggan mo yun eh. Alam niyo po yung YouTube po, andoon po yung mga pastor na mga totoo. Pero magtanong mo kayo sa akin na, pastor, ito po ba, okay po ba ito? Para kilala niyo kung tama yung pakikinggan niyo o hindi. Yung mga nasabi ko po, Pastor Peter Tanchi, pwede po yan. Si Pastor Saki po, napakaganda ng mensahe niya. Si Pastor Ed Davis po, okay po yan. Yung Victory Christian po, Vineyards Christian Fellowship, okay po yan lahat mga kapatid. Pero baka maka-encounter po kayo ng mga iba, malason po yung isipan ninyo. Ayoko magsalita ko, baka po tayo ay madimanda po ngayon. Pero ang akin pong sinasabi, tanongin niyo po kahit sa chat po, Pastor, okay po ba itong pastor na ito? Para yung pinakikinggan po natin ay tama. Kasi dyan po ang basis ng ating faith. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Romans 10:17 po. Kaya pagka na-develop na po, yun tayo po yung nagbabasa, kahit hindi nagbabasa, nakikinig, okay na po yun. At yun pong ating pong pagtupad, hallelujah, kaya po, sabihin po nga natin, pagtupad. Kasi ang tao po na nakikinig, pero hindi naman tinutupad, sabi po ni Santiago, parang humarap sa salamin at pagkatapos nakalimutan na yung kanyang sarili. Kaya bukod po, unang-una yan, nagbabasa po at nakikinig, ikalawa ho, tingnan mo natin, siyempre po, yung tumutupad sa salita ng Diyos. Tumutupad, sabi mo nga ho, tumutupad sa salita ng Diyos. Ayan. Sabi po ni Santiago, dito po sa 1:22 hanggang 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Madali mo bang intindihin yun? Ang pamumuhay natin, nakabase mo sa salita ng Diyos. Ano man ang titignan mo, ano man ang pakikinggan mo, ano man ang sasabihin mo, ano man ang kakainin mo, ano man ang lalakaran mo, ang sabi ko, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ano sabi kanina? Mapalad ang nagbabasa, mapalad ang? Pero hindi naman tinutukan mo doon eh. Ang sabi nga ako rito ni Santiago, Santiago 1:22, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, ay dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat, makinig po tayo mga kapatid, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos makita ang kanyang sarili, ay umalis na at nakalimutan ang kanyang anyo. Meron nung ba rito hindi nyo maalala po yung itsura ninyo? Meron no? Baka may Alzheimer's kayo. Pastor, ang nakikita ko po sa sarili ko, si Ding Dong Dantes. Baka may sira ko yung ating ano. Masyadong bumako ka lang ng kapatid. Pero di ba alam po natin, nasa linunan natin, alam niyo po mga kapatid kung matamos ang ilong ninyo o hindi. Alam po ninyo mga kapatid kung makinis kayo o hindi sa mukha. Alam niyo po kung puti na yung buhok ninyo. Pag wala naman po siguro, halimbawa ko talagang kalbo na siya, sasabihin niya, makapalang buhok siya, pastor. Oo.
Baka nagsasabi ko ng tama naman mo, nasa gilid na lang yung buo. Pero mga kapatid, malalaman mo pa rin. Ako, alam ko po yung sarili ko, may bigote po ako. Meron po akong balbas. Mga kapatid, medyo manangad po ako. Medyo nangayayat ng kaunti. Alam ko po yung kalalagayan ko. Hindi ko po sasabihin na si William Martinez o ako pastor eh. Hindi ko po sasabihin na ako po ibang tao. Bakit? Kasi mga kapatid, kumarap ka sa salamin, hindi mo nakalimutan, nilakaran mo salita ng Diyos. Ang sabi po ng 24, at pagkatapos makita ang kanyang sarili at umalis, ay nakakalimutan ang kanyang Verse 25, ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na magpapalaya sa tao ang, sabihin mo ako, pagpapalawin ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Hallelujah! Nakalamas kayo pinagpala kayo, pero sa isang bahagi lang ng buhay ninyo. Halimbawa, pinagpala ko kayo dahil nakatapos yung anak ninyo na sa uli. Pagpapala ko yun. O kaya kung pinagpala ko kayo, bakit o? Biniyayaan kayo ng anak. O kaya pinagpapala ko kayo dahil po, halimbawa, kung nakatapos po ninyo yung anak, hirap po magpatapos ngayon. Pero ano nyo pa mga kapatid, if we are going to surrender ourselves unto the will of God, at patuloy lalakaran natin ang sinasabi niya, hindi po mangilan-ngilan na pagpapala sinasabi rito eh. Ano po ang sabi po rito? Color green po, pagpapalain ng Diyos sa lahat. Sino pong gusto na magandang kalusugan? Pagpunta po sa doktor po, normal yung creatinine. Magsabi ng amin. Blessing po yun. Alam niyo yung nanay ko, bago po yun na sumakabilang buhay po siya. Pagkaman nagkaroon siya ng cancer. Normal na yung kanyang sugar level at the age of 70. Di ba biyaya po yun? Yung halimbawa, sino din? Minsan parang, meron akong kakilala ko, ayaw ko na magpa-check po ng blood care passport eh. Pag nakakita ko, nadidismaya lang po ako. Pero yung sino dito yung confident, pag may pa-check ako ng blood care niya, normal lahat, magsabi ng amen ho. I-claim po natin yan. Ang sarap kumain ng lechon, walang pigil ho. Yung ice cream, isang galon na kinakain. Tapos ang sarap po sa fiesta, talaga mga 3 planggana yung kinakain. Tapos pagkuha ko ng blood came, normal yung sugar. Tapos yung kayo po halimbawa na maski po yung tsaa, hindi nyo nilalagyan ng asukal. Tapos ang sugar level nyo 12, di ba nakakadismay ako minsan no? Minsan ang Diyos marunong mo sa buhay eh. Yun po mga mayayaman na tao, napakatataas po ng kanila po mga pader. Pero napapasok pa rin ang akyat bahay. Samantala yung mga mahihirap po, minsan nakakita ko mga kapatid natin, dyan po nakatira sa Tumana. Yung kanila pong pintuan po, gawa lang sa mga yero po na mga kalakalawang pa. Pero ang sarap ng tulog, hindi nag-aalala na may akyat bahay. Sabi ko ng gano'n kapatid, bakit hindi kayo nag-aalala ng akyat bahay? Ay kami po yung mga akyat bahay. Joke lang, binibiro ko lang po kayo. Pero ibig sabihin, masarap yung tulog ninyo. Hindi ba napakaganda ko ng pagkakataon na masarap yung tulog po ninyo na ganyan? Wala kang inaalaala. Sino ko dito yung, sorry sa mga kabataan, hindi na sila makarelate po. Sino ko dito yung nung araw ko yung bakod po ninyo bumangela lang? Mga halaman lang, hindi naman uso yung bakod nung araw eh. Bakit ko na uso yung bakod ngayon? Kasi may mga nagnanakaw na. Dati po, hayaan nyo lang yung biik nyo doon, pati yung mga kalabaw nyo, wala namang kukuha eh. Ngayon kapatid, pati po yung mga underwear ko, sinusungkit kapatid. Sabi ko, pambihira naman ito, pati po yung butas-butas, sinungkit pa. Ano kaya gagawin ko na ito? Ganito na kasama ang mundo natin. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, kung patuloy tayong nakikinig, patuloy tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos. At ikalawa po, pinakamahalaga tinutupad natin yung salita ng ating Panginoon sa lahat ng gagawin mo kapatid, pagpapalaan ka ng Diyos. Can you say amen? Kalusugan. Yung anak mo lalabas dalaga, iyan nyo, then he has the Lord. Kiniklaim ko po, baka pwede ko Panginoong Diyos na pakaingatan po yung dalaga namin, baka lalabas po siya, babalik po siya, walang masamang tao po ang makakagawa sa kanya ng anumang kapahamakan. Tapos kung anak ninyo mo, kahit na alas 20 ng gabi ko, nakauwi ng maayos. Can you see amen? Yung bahay po ninyo napapaligiran po, kasi may mga bahay na dikit-dikit na napapaligiran, nasunog po yung mga katabi.
Pero yung sa inyo po, hindi inalaw ng anghel. Pwede pong gawin ng Diyos po yun. Nakita niyo po yung nagmamaneho, eksakto yung kalso, nakita niyo yun, yung kalso, biglang tumama sa mukha niya, pwede mangyari po sa atin yun eh. Pero pwede pong harangin ng anghel ng Diyos yun. Can you say amen? Halimbawa, may darating mo na kalso na gano'n, minsan mo, eksakto sa mukha natin eh. Pero pag pinag-pray natin, Lord, cover us with your precious blood, yung kalso po na tatama sa inyo, tumama doon sa kabila, o kaya po nawala. Nangyari na po sa akin yan, naglalakad ako sa UST, sabi ko, cover me with your precious blood. Yung malaki pong kahoy, bumagsak po sa tabi ko. Kung ako po'y tinamaan noon, patay po ako. Pero hindi ko pa panahon at hindi pa inaalaw ng aming Panginoon Diyos. Bakit po? Hedge of protection. Sasabihin niyo po, mga anghel po. Prayer ko po sa Sister Well po, sinishare ko lang po sa inyo, ang sasakyan mo namin, maraming bakanting upuan po. Sabi ko po, Lord, kasya po dito, 12. Lahat ng 12 anghel, samahan po siya. Ang mga gulong po, hawakan ng inyong mga matitipunong anghel para hindi siya makaplata ng gulong. Bago po umalis yung wife ko po, papunta po sa Nueva Ecija, nakita ng tatay ko po yung akong ganito kalaki. Bakit po nakita? Pinahulog po doon sa tabi. Pagkatapos ko, kinapako yung tatay ko at doon ko sa ilalim na hawakan niya yung ako. That is the edge of protection coming from our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tama ko dito Huwag niyo makalimutan yung color green na yan. Pag tayo po ay talagang lumatag sa kalooban ng Diyos, pagpapalain ng Diyos po tayo sa lahat ng kanyang gagawin. Biro niyo po, kakain na lang po kayo. Yung pala nabili yung pagkain sa kalenderya ko, may toxin mo, may biasis kayo. Pinanalangin ninyo, aalisin ng Diyos po yun. Kayo ilalabas po, mamamatay na pala kayo. Katulad po ni Hezekiah, sabi po ng ni Isaias po kay Hezekiah, ngayong gabi, mamamatay ka, pinakasabi ng Lord. Naku, mamamba na kayo, pag ang nagsabi po ay propeta ng Diyos na totoo. Pero hindi naman ni Hezekiah. Nakapagod mo naman ako, i-extend mo pa ang buhay mo. Alam niyo po sabi ni Isaias, pinababago ng Diyos ang kanyang pinasasabi. Hindi ka mamamatay ngayong gabi. 15 years pa ang idadagdag ko sa buhay mo. Gusto ko ba natin yun? Na may mga pabor po. Yung kung bubuksan nyo lang yung negosyo ninyo, alam niyo po minsan sinubukan ko po, just to test God. Minsan malikot din yung pag-iisip ko Sabi ko, Lord, papasok po kami dito sa tindahan, walang bumili. Lingkod nyo naman po ako. Pagpasok namin, susunod lahat ko lang. Tinis ko lang si Lord. Alam mo naman, ako. Sabi po sa amin naman, hindi naman ako naniniwala doon, pero nabuhay po kami, pinagpag po sa akin, mga pera, ganun. Ulog kayo ng langit. Huwag nyo kami sabihin ulog ng langit, kasi si Satanas suminulog sa langit. Pero ang pinagpapasalamat ko po, pumasok yung lahat po ng biyaya, kasi pwede nyo pong ipag-relation kapatid. Kahit hindi nyo kakilala, Lord, ito po, nagbubukas pa lang ang negosyo niya, ikakain ng mga halo-halo. Tawag sa inyong maraming tao. Kita niyo po, susunod yung mga tao po, papasok po. Ultimo aso nga lang po namin, nagkasakit po Sa bingit ng kamatayan, Lord, pagpalain po yung aso, mamimiss po namin ito, bumalik po. Ngayon, ang problema namin, paano patitigilin ang ingay-ingay ng mga Ang lahat ng biyaya po na yan, kung magkakaroon sa inyo ng Panginoong Diyos, basta tayo po tumutukan. Kaya kapatid, huwag kang mangangamba kahit na makasalanan ka, kahit may mga nagagawa kang pagkakamali, basta consistent po yung pakikinig ninyo kahit hindi ka nagpapasa, basta consistent po yung paglakad ninyo sa lahat ng iniuutos ng Panginoon, at ano pa po ang sinasabi sa ikatlo po, ito po, yung pananalangin ng sang-ayon sa salita ng Diyos. Kahit hindi kayo kasama sa morning at sa evening po, pero make sure sa isang araw na nanalangin kayo sa Diyos. Hindi po ang gusto ng Panginoon sa mga lalaki. Ibig po sabihin dito, hindi naman po sa hindi kasama ang babae. Ang Diyos po gumagamit po siya ng mga male gender. Katulad ng ama. Ang ama po, ginagamit ng Diyos sa kanyang katangingan. Kaya kasama po ang babae dito. Sabi po ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 2:8, sa lahat ng dako, nais ko ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob, at galit sa kapwa. Bible studies na yan, kapatid. Paano daw mananalangin? Number 1, malinis ang puso. Pwede mo nang ipaliwanag din sa Bible studies. Pangalawa po, yung wala ng sama ng loob. Amen po ba? At pangatlo po, yung wala ng galit sa kapwa. Bakit po?
hindrance po lahat yung tatlo na yan, kapatid. Kung gusto niyo po na hindi malinig ng Diyos, ano pong sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2? Ano pong sabi roon? Isaiah 59 verse 2. Ang dahilan kaya hindi ko naririnig ang inyong panalangin ay dahil sa inyong, ayan po yung mga kasalanan na yun eh. Kaya po pag nagpe-pray po kayo, with the nicest and the greatest intention, yung pinamagandang intention po, Lord, masama ang loob ko po, pero nananalangin po ko, hindi niyo po aral po yun eh. Nire-review ko po ang lahat ng galing sa puso ko. Oh, hallelujah. Napakaganda po nanalangin na walang galing sa puso. Nire-review ko po, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga sama ng loob. Aral po ni Kristo yun, na manalangin po na walang sama ng loob. At nire-review ko po, Panginoong Diyos, lahat ng karumihan ng puso ko, lahat po ng mga masasama po ng aking po mga buti, patawarin niyo po ako. Yan po, kalooban po ng Diyos yan, na nanalangin ng isang tao na malinis ang puso, wala siyang sama ng loob, at galing po sa kanyang kapwa. Naranasan yung manalangin ko na walang galing sa kapwa ko? Ay, hallelujah. Sasabihin ko po sa inyo, malilinig niyo talaga si Kristo sa mga aral po niya. Maranasan niyo po eh, yung pong kalakasan po. Paano po malaman po sa inyo? Pagkagising niyo po sa umaga, ano na yung salitang namumutawi sa bibig niyo? Totoo ba yun? Kasi kung gano'n, pare-pareho po tayo. Ako po, salamat po Lord. Nahawakan ko po yung pulso ko sa yung puso. Ay, buhay pa po Lord, thank you po. Yung mga tao po, hindi na nagigising po eh. Pero ibig sabihin, ano ibig sabihin pag nagising ka po sa isang umaga? May layunin pa po ang Diyos sa buhay po. Kaya dapat po, tignan natin, Lord, ano pa yung layunin mo? Ito po, alisin na natin yung sama ng loob, alisin na po natin yung galit po, alisin na po yung mga marurumi pong nakalagay po. Alam niyo po, sabi ko ni Pastor Ed Lapis, alisin po natin yung sama ng loob. Bakit po? Kasi yung sama, pinapasok mo saan? Sa loob. Hindi naman sama sa labas yan eh. Kaya pag pinasok niyo po yung sama sa inyong loob, sino pong sisirain yan? Yung kaloob-looban niyo po. Yung pinaka-deeper po na lalagyan po ng puso ninyo, yung inyong pong pagsamba sa Diyos, yung lahat po ng relasyon ninyo, dahil nagtanim ka ng, sana po, magtanim ng sama ng labas, ano? Kasi kung magtanim kayo ng sama ng labas, hindi kapiktado niya, nasa labas eh. Pero kung nagtanim ka ng sama sa loob, patay ka. Sa kalusugan mo, anong titirahin mo ng sama ng loob? Unang-una po, ito pong blood pressure. Sabi ko ng isang kapatid, Panginoon, Pastor, panalangin niyo mo na wag po akong magkaroon po ng mataas na high blood pressure. Sabi ko, high blood na mataas pa, baka ma-stroke po kayo nun. Kasi talagang pag may galit ako, tataas po yung ating blood pressure eh. Amen po ba yun? Alam niyo po ba ang cancer po, nagpupos ng numero po na pagkakaroon ng cancer? Yung mga toxin po sa katawan, dala po ng sama ng loob. O, stress. At ano pa po ang mga gawin po niya mga kapatid ko? Yun pong mawala po yung joy of salvation na imbis na kapag nakita niyo yung kapatid, masaya kayo. Yun pong galit mabubuo sa puso ko. At sabi po ng Isaiah 59:2 po, ang lahat ng panalangin niyo hindi ko maririnig dahil sa lahat ng inyong kasalanan. Kaya nga utos din po yan in the book of 1 Thessalonians, doon po sa chapter 5, verse 16, 17, and 18. Ano po sabi doon? Manalangin kayo lagi, mga dala kayo, at magbigay kayo ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat yaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya tingnan niyo po, if you hear the Word of God, if you read the Word of God, if you do what it says in the Word of God, sabi nga po, you are not a mere hearer, but you are a doer, and you pray. Pang-apat po, kapatid, ito maraming hindi nakakagawa po sa atin. Sabi niyo, pag-aayuno. Pastor, ayaw pong magutom eh. Pero hindi na po kasi yun yung ayuno. Pag nalilimit niyo na po ang Facebook ninyo ng 1 hour lang, pag-aayuno yun, hindi amen po. Ilimit lang po natin. Hindi po sinasabi kung litin buhay ninyo, masama ako din naman din. Halimbawa, Pastor, yung 9 hours po, gagawin ko na lang po. Sa ngayon, 5 hours. Tapos sa susunod po ng 1 hour. Kasi pansinin niyo po kapatid, huwag kayo mag-adhatin, magalit na naman kayo sa akin. Karamihan po sa atin dito, addicted po tayo sa Facebook at social media. Buti na nga yung mga kapatid na walang social media po eh. Bakit po? Wala silang problema, wala silang nakikita, wala silang ipagkukumpara. Namininaw natin, kung isa pag-nakakita tayo, nagpatayo ng bahay eh. Kaliit-liit naman, parang bahay yung daga.
May mga ganun po ang puso natin. Meron naman po, alam mo, ano yan eh, napakayabang ng tatay. Compare kasi tayo eh. Pero kung mag-aayuno tayo, gaya ng sinasabi ng unang Samuel 7:6, ito mag-aayuno nila dati sa pagkain. Pag binasa niyo po yung kabuuan po ng unang Samuel, ito kasi mga Israelita, ang titigas po ng ulo. Samba ng samba sa Diyos-Diyosan. Kaya na nakipaglaban sila sa mga Pilisteo po, natalo sila. At yung kabanang bayan po, yung tinatawag namin Ark of the Covenant, yung kabago nila, nakuha ng palaban. Kaya alam nyo mga kapatid, ibig sabihin something is wrong in the heart of the Israelites. At sinabi ko ni Propeta Samuel, sumasamba kasi kayo sa mga Diyos-Diyos ang Baal at si Astarte at kinakailangan kayo ngayon na mag-ayuno at magsisi sa lahat ng inyong kasalanan. Ang fasting po pala is a form of repentance. Kaya tignan niyo po sa unang Samuel 7:6, nang matikon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito. Nag-ayuno, umiiyak pa. Ano ba pinapahayag ng labi? Hindi kumakain, Nagkasala kami kay Yahweh. Doon sa Mispa ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Ano pong ginawa nila? Tinalikuran nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pong sumunod na ginawa po ng Diyos kung po sa aklat ng Samuel 8? Pinanalo na po sila sa Pilisteo. Kaya hindi po masama ang mag-fasting. In fact, kapatid, may nagsasabi sa akin, Pastor, pag 50 ka na, pangit yung matawa, talagang hindi maganda po sa heart eh. Sabi ko kay Lord po na gano'n, Lord, sige po, iyan ko pa, dededicate ko yung sarili ko po. Kahit sa nag-i-create na fasting po. Minsan hindi ko na nararamdaman yung gutom, kapatid eh. Alam niyo kung bakit ko? Kasi nandun po yung kasamang pananangis. Sabi ko ng Biblia, pag kayo po ay nag-ayuno, huwag niyo na pong ipakita sa iba. Pero para po, mabigyan tayo ng example lang po. Alam niyo ba, every time na nagpa-fasting po ako, umiiyak ako kay Lord kasi ang dami-dami ko nagagawang pagkakamali, marami akong kasalanan na gawa sa church, marami po akong mga kahinaan na nilakaran. At habang ako po ay nagbabanggit yun, ganito po ang sinasabi ko, Panginoong Yahweh, nagkasala ako, patawarin niyo po ako. Huwag niyo pong iaan na mabigat na kasalanan sa akin ang lahat ng mga nagawa ko sa mga kapatiran, sa mga tao ko na nasaktan sa akin, sa lahat ng mga tao ko na nagawa ko na hindi maganda. Kaya sa habang pananalangin ang ginagawa ko, kasama po ang pag-aayuno, tama ko ngayon mo yung pag-uus ko ng habag at awa ng Diyos. Bakit? Hindi po ako perfectong tao. Hindi po ako magaling. Diyos po yung magaling. Hindi po ako maalam sa lahat ng bagay. Kaya pag sinasabi po natin yun, at nag-aayuno po tayo, alam niyo po ang isasala ng Panginoon Diyos, yung magandang kalusugan natin. Dati ko kapatid, mga 3 palapag lang po, nagbawa ko, aakyat po sa hagdanan, hindi ko na kaya hinihingal ko. Ngayon, kahit ko siguro 5th floor, kasi, ilan mo, 35 pounds yung nabawas ko. Hindi lamang po nakakatulong sa ating kalusugan, kapatid. Nililinis tayo. Tatandaan niyo po, ito pong nakapula. Maghapon silang nag-ayuno, at samahan niyo po, Lord, nagsisisi po ako, Lord, patawarin niyo po ako. At nanangis sila ng ganito, nagkasala kami Yahweh, kaya patawarin niyo po kami. Ako, ang ganda na nangyari sa Israelita. Alam niyo ano nangyari, basahin niyo po yung chapter 8, 9, and 10, pinalik sa kanila ang tagumpay ng Diyos. Can we say amen? Palakpakan na ako natin ang Panginoon. Pastor, bawal po sa akin, diabetic po ako, baka po. Pwede po ang fasting po ay gawin natin sa pamamagitan po ng pagsara muna po ng maraming panahon natin sa internet. O kaya po talaga po ang atin pong ginagawa ko, may mga bisyo po, i-relieve nyo muna yung mga sarili nyo po sa mga bisyo na yun. Alam mo mga kapatid, may nakita po ako na isang kakilala ko, naninigarilyo sa tindahan. Nakita ko po tinapon. Sabi ko, kapatid, huwag may tapon. Ilan ba dati ang inaano na sigarilyo? Pastor, isang pakete. Kaya lang hindi ko napigilan po eh. Sige, tuloy mo lang. Malaking magbabago na hanggang ngayon, isa-isa na lang ang iniintip mo ng sigarilyo. Ano kung ikakaya mga kapatid kung sakali kung may mga kahinaan pa yung mga katawan ninyo?
Darating din ang time, ay susuko din natin sa ating Panginoon yan. Yan isinginin ko. Pero pwede pong ipag-ayuno yan, kapatid. Yun pong halimbawa po, huwag kayong magagalit, no? Lalo na, biktima marami sa atin ng pornografiya. I-pray niyo po sa Panginoong Diyos, Lord, ang mga mata na ito, sabi niyo po, para sa kalwalatian ninyo. Sabi nga ng Biblia, pagka po yung ating mata po, tumingin ng may kahalayan, mas maganda ko, dukitin natin. Bakit ko? Mas mabuti pa po na tayo ay pumasok po sa langit ng bulag kaysa tayo po ay makapasok po doon sa impyerno bumubunan ng ating katawan. Dukitin ninyo. Huwag nyo dudukitin literally, ibig sabihin, ilayo ninyo sa mga kasalanan po na nakakaawa. Lord, yung mga masasamang panahon po, kinoconsecrate ko po, nagfa-fasting po ako ngayon. Ano palalayain ka ng Lord yan, kapatid? Kaya yung nga yung sinasabi natin, mahalaga ang pagpa-fasting, hindi lang mo yung pagbabasa ng Biblia, pagtubad po, pakikinig, mga kapatid, higit sa lahat, yung ikalima po, napakahalaga po nito, yung pong pagpapasako po natin sa ayon po sa salita ng Diyos. Pagpapasako. Lord, ayaw ko pong tanggapin yung ibang aral, masakit eh. Ayaw ko pong tanggapin, Lord, na halimbawa ko, makakahiwalay po kami ng pinakamamahal ko, pero hindi tama yung ugnayan ng relasyon. Mas mabuti kung magpasakot tayo sa Diyos kaysa magpasakot po tayo sa ating pong personal na kaligayahan. Sabi po ng aklat ng Santiago 4:7, kaya nga, pakiulit po ito mga kapatid, pasakot kayo sa Diyos. Pakisabi nga po, ang pagpapasakot po sa Diyos, mga kapatid, is going to be very painful. Pero ang kapalit po niyan ay buhay na walang hanggan. Pastor, gusto ko pong magpasakot sa Diyos. Ano po ang magiging benepisyo ko na papasailalim tayo sa Diyos? Sabi po dito, lalabanan ninyo ang dyablo at ang dyablo po ay lalayo sa inyo. Pasakot po natin yung mata po natin, tumitingin po ng may kahalayan. Lord, hindi ko kaya ang digmaan. The battle is yours. E nagpasakot ka sa Diyos. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na lumaban dyan. At yung kapangyarihan na paglabanan yan, lalayo hanggang ngayon ng dyablo. Bakit? Ang una po na pinakamahalagang dapat gawin ng Kristiyano, sabihin niyo po ito, magpasakot sa Diyos. Hallelujah. Napakalina ng ano. Sabihin nga natin, magpasakot sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga ako, nilagay ko yung color ito. Sabi niya, kaya nga, sabi po dito ni Santiago, magpasakot kayo sa Diyos. Habang nagpe-pray po kayo, Lord, aminin niyo po, sa prayer po, no holds barred po, lahat ang sabihin niyo. Lord, kanina po, meron po akong ginainisan. Siniko ko po. Mamamatay tao po ako. Sabi ko ng 1 John chapter 3, verse 15, sino mang nagalit o napuot sa kanyang kapoy, mamamatay tao. Lord, kanina po, may natignan po ako na babae, maikli po yung shorts. Naglaro yung isipan ko. Mga ano niya po ko. Ito kasi ang sabi ng Biblia, sino man ang tumingin po ng may kahalayan sa kanyang mata, sa isang babae, ay nangalo niya na sa kanyang puso. Lord, hindi ako nagbibigay ko sa tithes and offering. Magnanakaw ako, sabi po ng aklat po ng Biblia. Natawarin niyo po ang isang magnanakaw na katulad po, Panginoong Diyos. At lalo tigit po, Panginoong Ama, ako po masama po sa aking isipan. Punong-puno po ng lahat po ng laso ng aking isipan. Patawarin niyo po. When I pray, mga kapatid, nais ko lang i-share po sa inyo, no? Ang tingin ko sa sarili ko, basura. Sabi ko, Lord, mas mabago pa po ako sa kinukuha po ng malabanan po doon po sa Poso Negro. At sana po, Lord, i-develop niyo po yung fear of the Lord sa buhay ko. Huwag na huwag niyong kakalimutan sa panalangin ninyo na sasabihin ninyo, Lord, tulungan niyo po ako na magkaroon ng takot sa Diyos sa buhay ko, Panginoon, mahabang po nabubuhay ako, sapagkat yun po ang alituntunin ng isang tao. Matakot siya sa Diyos at sundin niya ang lahat ng alituntunin ng ating Panginoon. Sana niyo po sa prayer doon. Personal prayer ha, Panginoon, ilagay niyo po yung fear of the Lord. Panginoon, yung paggalang po at pagkatakot po, ilagay niyo po sa puso. At yun po mga kapatid, hindi na po tayo magkakakamali. Dito po sa pinag-aaralan natin, basic lang po yan. Kayo ang gagawa niyan mamaya kapatid. Makikinig kayo, magbabasa kayo, itutupad ninyo ang mga salita ng Diyos, mag-aayuno kayo, at lalo higit po mananalangin kayo. Bilang pangwakas, sabi po ng Biblia,
Dito po sa unang Kronika 16, 10 hanggang 11. Napakaganda po. Sabi po ng 1 Chronicles chapter 16 verse 10 to 11. Dapat kayong mga galak. Bakit po mag-rejoice tayo kapatid? Sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Verse 11. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin. At sa tuwin ay parakalan siya at ating lahat sambahin. Tayo mula tayo tumayo, palapakan po natin ang dakilang Ama. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Ngayon po ay sasambahin po natin siya at pararamalan sa pamamagitan po ng panalangin. Ama, maraming salamat po at ang garap pong kaunawaan ay aming pong tinatanggap. Patuloy Lord that we are in a working progress. Marami po sa amin, may mga bisyo pa, marami po sa amin, may mga hindi tamang relasyon. Kaya pinamanalangin ko po kung paano ang habag at ang awa ninyo ang siya pong magkokorek sa aming puso. Patuloy na hinihiling namin, Panginoong Ama, na gabayan niyo po kami sa lahat ng mga struggles namin, sa lahat ng mga weaknesses po, sa lahat po ng mga kasalanan na patuloy namin nalalakaran. Ama, mahalaga po ang patuloy na pagbabasa at pakikinig ng inyong salita. In fact, sinasabi po ng aklat ng pahayag ito sa 1:3, Panginoon, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at mapalad po ang nagsasagawa ng inyong salita ng bulang. Salamat din naman po, Ama, sa patuloy po na gabay niyo po sa aming panalangin. Panalangin na walang sama ng loob. Panalangin po na malinis ang buti po. Panalangin, Panginoong Diyos, na walang galit po sa aming pong mga puso. Kaya hindi naman po ang pag-aayunan, hindi man po kami makagawa nito sa aming pong mga pagkain, ngunit po sa ibang mga bagay po, lalo na po sa social media, upang maalis po ang mga toxic environment at lahat po, Panginoong Diyos, na mga lason na maaari po makapagdaig po ng aming puso. Lalo na po, Panginoong Diyos, ang aming pong hinihiling na gabayan po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagtupad po ng mga salita na ito, nagsagay sa amin po ng unang Kronika, Panginoong Ama, patuloy ka namin masamba ng mga natas na parangal at pagkakita po sa inyo. Lahat na nakikinig po ngayon, basbasan po sila, Panginoong Ama, na patuloy po na-bless sila, at huwag namin kalimutan, Panginoong Ama, pag dumating po ang araw ng aming kamatayan, pag dumating po ang inyong muling pagparito, iligtas niyo po kami lahat, kalooban niyo po kami na magsama-sama po kami lahat, maging ang aming pong buong pamilya ay makasama po, nakapiling kayo sa buhay na walang hanggan. Kaya sa umaga nito, mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Lahat ay magsabi ng amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakayad ng salita niya. At ngayon naman po, dala ko po tayo sa ating pagkakaloob. Kaya inaniya ko po lahat na muli gumulo sa panalangin. Panalangin po natin ang ating mga handog at alay sa ating Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakataon na ibinibigay niyo po sa amin upang magbalik ng lahat ng pagpapala na ipinagkakaroon niyo po sa amin sa pamagitan po ng pagkakaloob ng tithes and offering. Sa oras na ito, Panginoon, pinadalangin namin na tanggapin mo ito at ang lahat ng alay na ito ay maging tanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Gawin po ito sa pagpapahayag, Panginoon, pagpapalaganap ng iyong banal na salita upang marami pa po ang maabot, marami pa po makakilala sa iyo, O Diyos. Pinadalangin namin ang mga kapatid na may mga trabaho, may mga negosyo na patuloy mong papapala ang ipagkaloob mo sa kanila. Gayun po yung mga kapatid na wala po mga pinagkukunan, Panginoon, ng kanilang mga income, Panginoon. Nawa makahanap sila, makasupong po sila ng trabaho, Panginoon. Pagkaloob po sa kanila. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God is all the time. We put a song of praise in His heart and mind. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. We put a song of praise in His heart and mind. God is good all the time.
For us He chose to die. Feel this way. His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. God is good, amen, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands. And through the eyes of faith, I said, "Pasahin natin." God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He is so good. God is good. He is so good all the time. Amen. God is good and all the time. Praise the Lord. Mali na po muli tayong magsimpo. At para po sa announcement, ayan po, bago mag-announcement po, dapat po muna tayo sa pagbati sa mga may kaarawan. Happy birthday po sa mga kapatid na magdiriwang ng kaarawan. November 13, Brother Hernani Felipe. November 15 din po, Sister Luz Alex. November 18, Brother Bien Lucas Bautista. Ganun din kay Brother Akim de la Rosa ng November 19 and Brother Nathan Angeles. Happy birthday sa inyo. Meron pa. And happy anniversary November 16, Brother Valentino and Sister Minda Absede. And on November 17, happy anniversary Pastor Archie and Attorney Marian Blessed. November 19, Brother Jonathan and Sister Angela Villosilio. Ayun. Binabati rin natin yung kapatid natin na bisita natin sa araw dito, si Sister Lenny. Kaibigan siya ni Sister Lenny na magdiriwang din ng kaarawan sa November 22, tama ba? Advance happy birthday. Meron pa po itong mga bisita na ngayon nakarating o naka-attend sa ating pagtitipon. Wala po. Sige, panalangin po natin sila. Extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo, pagpapala at patuloy na kalakasan, katugunan sa kanilang mga dalangin ng ipagkaloob po sa kanila. Gamitin mo po sila, Panginoon, sa kanila pong pamilya, sa trabaho, sa kanilang komunidad, na patuloy kang magbibig sa kanilang mga buhay, patuloy na ikaw ang makita at may taas, Panginoon. Lahat ng mahawakan nila, Panginoon, lahat ng mga gagawin nila ay magkaroon ng pagpapala at magkaroon ng magandang resulta, Panginoon. Lord, binanalangin din po namin ang mga kapatid na magdiriwang ng anniversary ng kanila pong pagsasama ng kanilang mga kasal, Panginoon. Una, Panginoon, ang aming pastor at si Attorney Manen, Panginoon, patuloy na palakasin, pag-ibayuhin, Panginoon, ang kanilang pagsasama bilang pag-asawa, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanilang pong pamilya, O Diyos, ang pag-ibig, ang patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Alam po namin na pagpapala, Panginoon, ang ipagkakaloob mo sa kanila bilang mag-asawa, Panginoon. Tutulungan, Panginoon, mapapalakasan, O Lord. Kaya maraming salamat. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Speaking of birth,
awiti para sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po Sister Lady Rez. Glory to Jesus. Rise on this narrow, your hands, it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demands. Yes, I will run to your words of truth. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live the glory of your grace. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demands. Yes, I will run to your words of truth. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live the glory of your grace. Yes, I will run to your words of truth. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live
glory. Lord, thank you sa magandang kaloob na awili para sa ating Panginoon. Ngayon naman po para po sa announcement, tuwing Wednesday po ng alas 7 ng gabi, meron po tayong Bible study na ginagawa po sa ating Facebook page, sa Feast of Harvest page. Kaya po, inaanyahan po tayo na makinig at manood ng gawain ito. Para rin po sa ating prayer meeting, tuwing 5 o'clock ng umaga at alas 8 ng gabi via Facebook Messenger po. Sa lahat po ng interesado, pwede po natin kausapin si Brother Greg at si Sister Emmy para po makasama tayo sa ganitong gawain. At kung meron po tayong mga prayer requests, pwede rin po natin ipaabot sa kanila para po maisama rin po sa mga panalangin. Amen po? Sige po, ngayon po tinatawagan ko po si Pastor Archie para po sa closing prayer and benediction. Pananalangin ay nais ko po sanang anyayahan po kayo mamayang gabi po para po sa ating pong service, necrological service po para kay Maria Cecilia Magnayo po, ang isa nating kapatid po na tinawag na po ni Lord last Thursday. Ito po ay gaganapin po sa St. Peter's Chapel po sa Quezon Avenue, 8 p.m. po onwards. So kung may panahon po kayo, magpukol po tayo na pagpunta natin po doon para po yung mga kapatiran po doon makikinig po ng mga salita ng Diyos at marami po naliligtas. Kaya mga kapatid, kayo po inaanyahan ko po lahat na tumayo po para tagapin po natin ang pagpapala at gabay po. Salamat din po nga pala sa ating Panginoon sa kapatid na si Rene sa lahat po ng mga sound system na ito. Darating po ang time. Salamat po sa inyo. Salamat po kapatid na Rene sa YMP po. Nagpailan po ng mga sound systems na ito po at talagang napapaganda po yung ating po mga kapatid. Kaya tayo po ngayon ay dadako na po sa pananalangin. Ama, maraming salamat po Panginoong Diyos at patuloy po Lord na igagay niyo po kami sa pag-uwi natin ngayon. Ilayo po kami sa anumang kapahamakan o aksidente at patuloy po ang mga gawain mamayang gabi, lalo na po Lord ang necrological service na ito. Buksan niyo po ang puso ng maraming makikinig po roon upang sila po ay tumanggap sa inyo bilang Panginoon nila tagapagligtas. At muli po, bigyan po kami Panginoon ng biyaya po ng karunungan, biyaya ng kaalaman, biyaya po ng unawa sa lahat po ng ating gagawin, gaya ng aming pag-aralan po, ang kaunawaan kay Kristo na ito po ay malakaran namin sa lahat ng pagkakataon. At sa umagang ito, Panginoong Ama, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama namin nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, na pakinipisan at ang karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, pinapaspasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo at mga anak niyo po na tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. At gaya po ng sabi po sa aklat po ng bilang, doon po sa 6:24 hanggang 27, iniiwan ko po ang lahat ng mga blessings na ito. Pagpalain nawa po at ingatan mo ang bawat isa, kahabagan niyo po at subaybayan ng bawat isang naririto, lingapin niyo po at bigyan po ng kapayapaan ang lahat po ng mga mananampalataya, ngayon at magpakilanpaman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga, Ama, mataas na kapurihan ko tayo sa iyo lamang. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Tapos na po ang ating gawain at paunin po natin ang mensahe ng awiting ito kung gaano po kalalim at kalawak ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa. Amen po ba? Sige po.